Dahil sa kalooban na hindi malalabanan, sanlibutan ay umiiral, langit lupa iyong kinapal, Diyos ka ng sanlibutan. Sa ngala ng Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon ang pag-ibig ng Diyos Ama at napakikisa ng Espiritu Santo naway sa mga lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating mabuting balita sa ito, marinig natin kung paanong tinuturuan tayo ni Jesus na maging mahabagin sa ating kapwa. Nawa patuloy tayo maging tunay na instrumento ng Panginoon upang ating kaawaan ang iba. Kaya po maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang. Amin natin pag-isihan ang ating nagawang pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabirheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Iyuko natin ating ulo at pagsamasamayin natin ang ating mga panalangin. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at tinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahan loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang hingin ng kapatawaran na budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-alangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasulanggan. Amen. Tayo po ngayon sa bahagi ng liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong talikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, ipinangaral namin. Pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi kathan ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Tayo pong lahat. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo at matapat. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailan paman. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Aleluya, aleluya, bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano bang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sangad na iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang tao naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay ng iwan. Nagkataon dumaan doon ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng iskriba. Sinabi sa niya ni Jesus, humayo ka't ganun din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good all the time. Pala Panginoon. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo sa ito, 2 bagay ang pinapakita sa atin ng ating Panginoon sa kanyang sinasabi. Una, yung tinanong ng iskriba, paano ba magkakamit ng buhay na walang hanggan? At
hindi naman tahasang sinagot ni Jesus. Bagkus sinabi niya sa eskriba, ano bang nababasa mo? Ano bang nakasulat sa kautusan? At mismo na yung eskriba ang nagsagot, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Kung atin pong titignan ng pagnilayan ang sagot ng eskriba, ito yung tumutukoy sa dalawang pinakamalagang utos sa lahat. At ang utos na ito ay ang buod ng mga utos na binigay ng Diyos kay Moises. Ito rin yung magalingan natin ngayon. Kung ito yung buod ng mga utos na ibinigay sa atin, kaya ba natin itong isabuhay bilang mga Kristiyano? Kaya ba nating bigyang kaganapan na ang utos na ito ay hindi lang maging kabisado ng ating kaisipan? Dapat ito din ay ating isinasabuhay bilang mga anak ng Diyos. Mapatid, ang utos ng Diyos ay hindi lang obligasyon, hindi lang isang tungkulin para sa atin. Ang utos ng Diyos ay dapat nahuhubog ang ating puso, ang ating kalooban, upang tayo sa ating pagtahak ay magkaroon ng kaganapan ng kabanalan at kabutihan bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga para sa atin, sino ang ating kapwa? Ito ang pangalawang tanong ng eskriba. At ano ang sabi ng eskriba? Sa talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano, sino ang kapwa para sa kanya? Ang nagpakita ng habag sa taong ito. At iyon ang magandang tiyan natin ngayon. Hindi lang ang pagsunod sa utos ng Diyos, kundi tayo dapat ay marunong ding magpakita ng habag sa ating kapwa. Sa mundo natin ito na puno ng panghuhusga. Sa mundo natin ito na maraming mga tao ang nag-iisip ng kritikan ng paninisi, pag-iisip na masama sa kapwa, kadalasan nawawala sa atin ang pagiging mahabagin. At yun po yung sanang tiyan natin ngayon, mamaya mga kaibigan. Huwag nawang manguna sa atin ang pagiging mataas. Huwag nawang manguna sa atin yung pagiging mayabang. Yung mga tao nag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Dahil doon tayo madali, doon tayo magaling. At yun ang mabilis nating iniisip, yung mag-isip ng iba at masama sa kapwa. Kahit po sa mga social media, kahit po sa ating mong mga ginagawa sa araw-araw, ang bilis natin maging judgmental sa iba. At hindi na natin napapakita ang awa at tabag sa ating mga puso. Kaya mga kapatid ko, minamahal, nawa sa akin ito, ipinakita ng Diyos sa atin ang dapat gawin. Sa ating buhay panampalataya, nawa laging umiral ang pagiging mahabagin sa ating kapwa-tao. Dahil ang Diyos araw-araw nagpapakita sa atin ng habag at awa. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating kahinaan, bilang mga Katolikong Kristiyano, ang Diyos ay lagi kang pinapatawad. Ang Diyos ay lagi kang kinakaawaan. Ang Diyos ay lagi nagbibigay ng biyaya sa iyong buhay. Ganun ang Diyos para sa atin. Araw-araw, punong-puno
ng habag at awa para sa atin. Kaya sa araw din ito, nawa ito ang umiral sa atin, sa ating kapwa. Tigilan natin ang pagmamataas sa iba. Tigilan natin ang pagiging judgmental sa iba. Tigilan natin ang pag-iisip ng masama sa iba. Bagkus mas ipakita natin na tayo ay nakikiisa sa tunay na layunin ng Panginoon, ang magkaroon ng kapayapaan, pag-ibig sa ating kapwa. At iyon ang dapat mamayani sa atin, at iyon ang ating kapwa. Ang ating kapwa ay hindi lang yung minamahal mo. Ang iyong kapwa, kahit sino pa yan, kahit kaaway mo yan, kahit hindi mo pinapansin yan, kahit hindi mo kadugo yan, sila ang inyong kapwa-tao na dapat mong mahalin at ibigin at ipakita ang habag at awa ng Diyos. Kaya mga kapatid, nawa sa araw na ito, maging tunay para sa atin ang tunay na kagapan ng pag-ibig ng Diyos. At nawa sa ating paghahain malamisang ito, nawa sa ating pagtanggap kay Jesus, ang tinapay ng buhay, nawa tayong lahat na tumanggap sa Niya, ipakita nawa natin ang tunay na kaganapan ng bunga ng kabutihan ng Diyos, ang awat habag sa ating kapwa-tao. Amen. Palapan ng Panginoon. Mga kapatid, maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa bangketa at nangailangan ng mga salitang nagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa langit upang ipadamaan natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa magandang salita lamang. Ating tutugon, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob at mawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat taong makasalamuha natin, naway pakitaan natin ng kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Mga kapatid, sa tayimikan natin puso, dalangin natin sa ating Panginoon ang iba pa nating intensyon at kahilingan. Ama naming Diyos, habang pag-arasal namin ng iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ng aming kapwa at tanggapin ang iyong anak na nabubuhay tagahari magpakailanman. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang na liturhiya ng Eucharistia.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa libutan, sa kaganahan loob naritong may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri po ang may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa libutan, sa kaganahan loob narito may alay. Mula sa katasang ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging parang inumi, nagbibigay ng Espiritu. Ngayon, kailanman. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid ng paghahain ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin ang paghahain ng mga alay na iyong hinahabilin. At sa pagdiriwang na dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sa maamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, ito'y marapat kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming mahayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin yung pinakiharapan. Sa pamamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel ay awit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunuan langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gayon man ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa niyang malagad, at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis niya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagkapasalamat na kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo mag-asalo-salo sa tawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay,
na may pag-asang sa muling mabubuhay kayo din na lahat na mapamanaw. Kaawal mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Maganapati kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalo na San Isidro, Labrador, ang aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwa namin na pagpupuri sa kararangal mo sa mga anak namin Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa nagubili ng ganang utos sa turo ng ating Panaso Kristo, ipayag natin ang lakas loob. Nilamin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungkay mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan pa sa lahat. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalatay na niyahan sa inyong banal na biging. Panginoon, di karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa sansalita mo lamang ay gagaling na ako. Ang Panginoon dakila sa kabutihan niyang kusa para sa nagtitiwala sa kanyang habag at awa ay kanyang dulot sa madla. Manalangin tayo. Iyuko natin ating ulo. Ama na iyong pagmahal, ipagkaloob mo sa pag-asal namin sa pagkaing inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinawangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo at yung pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at patuloy tayong maging mahabagin sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. God is good All the time. all the time. God is good. Don't worry, Be happy. God loves you. Amen. Palapan ng Panginoon.